Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mainit na balita tungkol kay Pi Network, isang project na matagal nang inaabangan ng maraming Pinoy crypto enthusiast. Ayon po sa mga ulat, tumalon ng higit sa 9% ang presyo ni Picoin kamakailan lamang at may prediction pa na maaari itong umabot ng $3 bago matapos ang June. Pero teka, ano nga ba ang ibig sabihin nito? Totoo bang may chance na sumabog ang presyo ni Picoin? At kung oo, ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Picoin? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Harayan, simulan po natin sa kung ano po ang nangyayari sa presyo ngayon ni Picoin. Sa nakaraang 24 oras or last 24 hours ago ay lumundag ng mahigit 9% ang presyo ni Picoin. Mula po sa dating presyong nasa 0.53, umakyat po ito ng hanggang halos 0.61. Bagamat bumaba ng bahagya ang daily trading volume, nasa $298.5 million na lang, malinaw pa rin na may kumpiyansa na ulit ang market dito kay Picoin. Ngayon, ang ganito pong klaseng movement ay nagpapakita na maraming investors ang nagiging bullish o positibo ang pananaw sa kinabukasan ni Picoin. At bakit? Ayan. Dahil may mga developments daw na posibleng i-announce ng Picore team at ang limitadong unlocking ng Picoins ay nagbibigay ng mas matibay na market sentiment. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin ng token unlock dito sa Pi Network? Para sa mga hindi pa pamilyar, ang token unlock ay kapag ang mga naunang Picoins na namina o na-allocate ay unti-unting pinapayagang ma-access at saka maibenta ng mga users. Ayon po sa data mula sa PiScan, 1.5 million na Picoins kada araw ang na-unlock hanggang April 11. Ayan, pero sa April 18 ay halos 9.8 million na Picoins ang naka-schedule na ma-unlock. At yan, katumbas po yan ng halos $5.7 million kung sa kasalukuyang presyo nito ang ating pagbabasehan. Yan, sa loob naman ng susunod na 30 days, kabuang 160.74 million na Picoins ang inaasahang ma-unlock. At ito naman po ay katumbas ng $93.77 million. Ngayon, bakit po mahalaga ito? Yan, napakahalaga po nito dahil kapag maraming Picoins ang sabay-sabay na na-unlock, tumataas ang supply sa market. At ayon po sa basic economics, kapag mataas ang supply pero mababa ang demand, bumababa po ang presyo. Yan po ang simpleng paliwanag dyan. Ngayon ay ano po ang pwedeng gawin ng Picore team para iwasan ang pagbagsak ng presyo ng Picoin? Ngayon ay meron pong isa sa mga mungkahi ng mga eksperto kung saan ay ang token burn. Yan ang tinatawag na token burning o pagsusunog. Ito ay proseso kung saan ay sinasadya ng isang crypto project na sunugin o permanenteng tanggalin sa circulation ang ilang bilang ng kanilang token para pababain ang total supply. At sa ganitong paraan ay mapanatili o mapataas ang presyo. Kung gagawin ito ng Picore team, yan, plus may announcement pa silang malaki, halimbawa, launching ng mainnet o partnership sa malaking kumpanya, malaking posibilidad na magkarali pataas ang presyo ni Picoin. Ngayon ay totoo ba talaga na aabot sa presyong $3 si Picoin? Yan. Ayon po kay Moon Jeff, isang kilalang crypto analyst, may malaking tsansa raw na umabot ng $3 na presyo itong si Picoin
bago matapos ang buwan ng June. Sa kabila po ng bearish trend simula pa noong February 27, positibo pa rin po itong si Moonjeff na makakabawi ang presyo, lalo na kung bumaba ang tensyon sa global trade at may magandang development mula sa team ng Pi Network. Sinabi rin niya na malaki pa ang potensyal ng Pi Network at kung mabasag po nito ang kasalukuyang resistance levels, maaari pa raw itong tumuloy sa mas mataas na presyo. Pero may babala rin ba? Yan, or warning? Yan. At ang kasagutan sa tanong na ito ay meron. Yan. Hindi lahat ng analyst ay sang-ayon kay Moonjeff. May ilang market experts na nagsasabing kung mananatiling bearish ang trend, posibleng bumagsak pa sa 0.30 or 30 cents ang presyo ni Picoin. Ito po ay isang paalala sa ating lahat na kahit gaano po kapositibo ang mga balita o forecast, laging may risk ang cryptocurrency market. Kaya bago po tayo mag-invest, ay siguraduhin nauunawaan po natin ang panganib o risk at gamitin po natin ang tamang risk management. At ngayon ay pag-usapan naman po natin ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors ni Picoin. Ayan. Para sa atin ay marami ang nakaabang po rito kay Pi Network. Dahil una ay libre itong namina gamit ang cellphone. Kaya mababa po ang initial risk. Pangalawa ay marami ang umaasang kapag pumasok na po ito sa open mainnet, magiging accessible na ito sa mga major exchanges at saka magkakaroon ito ng tunay na halaga. Pangatlo, kung umabot man ito sa presyong $3, marami pong Pinoy na maagang nagmina ng Picoin ang posibleng magkaroon ng biglang kita. At ayan, pero tandaan natin, kung totoo man ang rally, kailangan nating maging matalino sa paghawak at pagbenta ng ating Picoins. Kung makikita po nating sapat na ang ating kita, maaari po tayong mag-take profit. Kung long-term believer po tayo dito kay Pi Network, pwede naman po nating i-hold o i-hodl ang ating Picoins ng mas matagal. At ayan, bilang panghuli, ay ang masasabi ko po rito ay sa totoo lang, exciting po ang developments na ito. Hindi man garantisado ang $3 na price target, ang positibong galaw ng presyo ay sinyalis na buhay pa ang interes ng market dito kay Pi Network. Ngunit, hindi rin dapat tayo magpadala sa hype. Tandaan natin, mas maganda pa rin pagbasehan ang mga fundamentals at wag lang basta-basta mag-invest dahil trending. Ang Pi Network ay may potensyal, pero kailangan pa nitong patunayan ang tunay na gamit at adoption nito. Kung magiging matagumpay ito sa pagbuo ng real-world utility, halimbawa paggamit po ng Pi Coin sa pagbili ng goods at saka services, doon po natin masasabi na may tunay na halaga ito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.